upang mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa korupsyon, mga partner? Ako, partner, nakita natin yan yung grupong mga puti, no? Ang problema dyan sa grupo na yan, nung nasa EDSA tayo, yung grupo kasi natin nananawagan na managot yung mga magnanakaw ngayon, 2025. Problema dito sa grupo na to, no? Talaga namang anti-corruption daw sila kuno. Pero pagdating dito sa EDSA, ang panawagan na nila ay ipakulong si BP Sara. Ako po, gulong-gulo ko rito sa mga dilawan to mga to, partner eh. Na Tama. ngayon, para hindi po sila, mahilig yung mga magkunwari eh. Dilawan sila pero magpuputi naman sila. Parang nung nakaraan, dilawan sila pero naging pink sila. Ngayon naman, puti naman para manlin lang ng mga tao. Alam po ninyo, okay kami riyan, sasama kami riyan, gusto naming tutulan. Pero pwede ba, ang singilin nyo yung yung may kagagawan. Yung may kagagawan ng corruption ngayong 2025. Kasi ngayon yung pinag-uusapan natin eh. Lahat naman tayo, nanonood tayo partner ng lahat ng investigasyon. Tanong, ang sinasabi sa investigasyon, panay dyan, saldi ko. May 2 testigo na nagsasabi ng Martin Romualdez. May narinig ba kayo na nagsasabi na si BP Sara ay dinalhan namin ng mali-maletang pera? May narinig ba tayo na si Tatay Digong pinadalhan namin ng sako-sakong pera doon sa kulungan niya sa ICC? Wala naman eh. Kung ito ang tinututulan natin, yung malawakang korupsyon sa kasalukuyan, bakit kayo nananawagan pagdating nyo sa EDSA, iba na panawagan nyo, ipakulong si BP Sara? Wala nga nagsasabi sa mga umamin na sila po'y mga kasangkot. Kasangkot yung mga diskaya, di ba? Umaamin sila. Yung rig bidding. Mula pa lang sa bidding, talagang niloloko na nila yung mga tao. Kasangkot sila sa nagbibigay ng 25 to 30% sa mga senador at 25% sa mga congressman. Wala po si BP Sara doon. Pero pag pumunta kayo at nanalangin kayo, nagsindi kayo ng kandila, sana po makulong na si BP Sara. Sana ma-impeach na si BP Sara. Huwag nyo pong lokohin yung tao. Singilin nyo po. Hindi nyo nga mapangalanan si Martin Romualdez na siya po ang tinuturo na pinakamaraming maletang tinanggap. Tapos ngayon, magsasagawa kayo ng ganyan. Mas mabuti pa si Kiko Barsaga, yung panawagan ni Kiko Barsaga ng rally na ito na pinapanawagan ko ay anti-Marcos. Na rin lang yan si Taberna tsaka to si Rizon Teberos. May napupuna lang po ako, no? Naglalabasan po na. Kasi tayo na binanata ni Taberna eh. Galit na raw sa mga dahil ginagamit daw ng mga DDS yung kanyang mga sinabi kay... Sinasabi. Hindi naman daw niya sinabing magnanakaw. Alam mo, kahit hindi mo sinabi magnanakaw, ayon nga kay Bryce Hernandez, yung mga proponent, wala silang hindi binigyan. Lahat binigyan. So, ibig sabihin, kung may insertion o amendments, siya yung proponent. So, kung siya yung proponent, meron siyang tinanggap. Yun yung paniniwala ng mga tao. Huwag mo kami sisihin, Taberna. Dahil malisyoso yung paglalabas mo. Gusto mong banatan si Rizon Teberos. Nung nakibanat yung mga Duterte, bigla mong babanatan. Ngayon, partner, meron naman daw. Si Tito Soto naman, sabi niya kanina sa Senate, ang sabi niya, hindi fake news. Yung 50% na gusto ko raw ipataw ng tax dito sa mga vlogger. Alam mo, Tito Sen, tayo ko na lang narinig na may fake news palang ganyan. Yan yung problema eh, no? Binabanatan tayong mga vlogger dahil nagpapakalat ng fake news. Ang dali naman nilang idemanda yung mga nagpapakalat ng fake news. Kaya ang tansya ko rin, baka kayo rin na nagpapakalat ng fake news para banatan lang yung mga vlogger. May chance lang kayong banatan yung mga vlogger na kami nagpapakalat na.
Napag-usapan ba natin yung 50% partner? Makakaligtas ba sa atin yan kung may 50% na tax? Tayo yun mismo, di ba partner? Fake news yan, pero hindi galing sa amin yan. Partner. Ang problema natin dito hindi yung direksyon eh. Ang problema natin dito kung kailan sila mag-imbestiga. Alam mo partner, mag-imbestiga lang sila. Nagawa na ng paraan eh, kahit walang direksyon. Nagagawa ng paraan ni Marcoleta na maipasok yung kanyang mga nakuwang mga testigo, di ba? Hindi na siya ang Blue Ribbon Committee. Si Lacson na. Doon nga napahamak si Lacson eh. Dahil kahit hindi na siya ang Blue Ribbon, si Marcoleta, nagawa pa nitong maipasok si Gutesa. Ang point lang natin dito, mag-imbestiga lang kayo. Bahala na sila Marcoleta sa buhay nila. Hindi yung direksyon. Si Eric Stolpo magkakaroon ng direksyon. Ano yan? Wala, hindi niya nga maintindihan kung paano niya i-bend yung law eh. Tapos magbibigay pa siya ng direksyon. Ang direksyon niya, kinukuha niya sa kanyang amo. Alam nyo, hindi po pwede yan si Eric Stolpo na pangmatagalan dahil hindi niya pwedeng imbestigahan yung kanyang among si Martin Romualdez, partner. Tama.